Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Tala Cruz. Bilang isang eksperto na may 15 taong karanasan sa industriya ng abyasyon, ngayon ay susuriin natin ang paksang, ang nga lihim sa airport na ginagamit ng nga airlines para linlangin ang nga pasahero. Nakatayo ka sa gate, tiwalang nakaayos na ang lahat, hanggang sa may isang anunsyo na babago sa lahat. Bigla na lang, nailipat ang iyong upuan, minarkahan ang iyong nga carry-on, at tinanggihan ang iyong refund. Wala sama ito ang tila kasalanan mo, pero kahit paano, ito ay naging kasalanan mo. Sa likod ng bawat masayang patalastas ng airline ay isang estratehiya para kumita kapag nakakamali ka o kahit na hindi. Ngayon, bubuksan natin ang nga totoong sikreto sa airport na ginagamit ng nga airline para lokohin ang nga pasahero. Banayad, legal, at idinisenyo para mahuli ka ng hindi handa. Kung makakatulong ito sa iyo na maging mas matalinong biyahero, pindutin ang like at mag-subscribe. Simulan na natin. Numero 1. Ma-dead zone sa pag-request energy refund. Tahimik na ginagamit ng mga airline ang gabutas sa oras para tanggihan ang iyong refund kahit na kwalipikado ka. Alas, 11:52 gabi. Napatanto mo na mali ang patsang na book mo para sa iyong flight at 2 linggo pa bago ang pag-alis. Mamadali kang humiling ng refund? Iniisip na pasok ka pa sa grace period, ngunit malamit na lumitaw sa screen? Non-refundable policy expired. Narito ang nangyari. Karamihan sa mga airline ay naaanunsyo ang 24-hour refund policy lalo na para sa mga tiket na direktang bino. Ang hindi nila nililinaw. Ang 24 oras na iyon ay nanganghulugang calendar hours, hindi business hours. At ang refund window na ayon kung minsan ay nagsisimula sa sandaling maproseso ang iyong bayad, hindi ka pa natanggap mo ang iyong email confirmation. Mas malala, kung nag-book ka sa isang third party, kahit na mukhang official, maaring mapailalim ka sa ibang mapatakaran sa refund at magtuturuan ang ma-airline para iwasang tulungan ka. Ang ilang pasahero ay nahuhuli rin sa overnight trap. Mag-book ng flight ng 11 p.m. Iisipin mong mayroon ka pa buong susunod na araw para makansela. Ngunit ang 24-hour countdown ay tumatakbo habang natutulog ka. Bakit ito mahalaga? Ang paglampas sa window na ito ay nangangahulugan na maipit ka sa isang flight na hindi mo gusto o kailangan mong makbayad ng malaking change fee kahit na ilang oras pa lang ang nakalipas mula ng iBook ang tiket. Tip: palaging ay screenshot ang eksaktong oras ng iyong booking. Suriin ang 24-hour rule ng iyong airline. Ang ilan ngayon ay hindi na isinasama ang mga pinakamurang pamasahe. At iwasang may book ng hating gabi kung hindi ka sigurado. Mahalaga rin ang mga time zone. Numero 2. Mga patibong. Sa pagpili ng upuan, ang ilang airline ngayon ay naniningil para sa mga libreng standard na upuan at ginagawang mahirap itong iwasan. Mabagal ang pila. Sa check-in sa Naya, Terminal 3, isang mag-asawa na sabay maglalakbay ang nakarating sa kiosk na sasabi para sa kanilang pinakahihintay na bakasyon. Ngunit lumitaw sa screen. Seats not selected. Assign now to avoid random placement. Naalinlangan sila at pagkatapos ay nabayad ng 50 para lang makatabi. Ang hindi nila alam, ang nga upuang binayaran nila ay mga standard na upuan na dati namang libre. Narito ang panlilinlang. Sinimulan ng nga airline na gawing parang isang premium add-on ang pagpili ng simpleng upuan kahit na hindi naman. Ipapakita sa iyo ang isang mapa na puno nga pulang bayat na upuan at ilang kulay abo na libreng upuan sa likod. Ngunit ang mga libreng opsyon na iyon, kung minsan ay hindi talaga mapipili dahil pinipigilan ito ang airline o minamarkahan bilang unavailable hanggang sa check-in. Kaya natataranta ka. Inisip mo na mapupunta ka sa gitnang upuan o, mas malala, mahihiwalay sa iyong pamilya. Ang takot na iyon ang natutula sa iyo na makbayad. Ngunit heto ang katotohanan. Marami sa mga pinipigilang upuan na ito ay nagiging available ng libre sa oras ng check-in. At ang mga sistema ng airline ay idinisenyo para automatikong paksamahin ang mga pasahero sa isang reserbasyon kahit hindi nagbabayad. Mas malala, may ilang mabayahero ang naulat na nabayad
para sa pagpili ng upuan ngunit pinalitan din ang kanilang upuan sa gate ng walang refund. T. Maliban kung puno ang flight o kailangan mong espesyal na akomodasyon, laktawan ang pagpili ng upuan hanggang sa check-in. Bantayan ang mga disclaimer sa pinakamurang pamasahe na lubos na naghihigpit dito at huwag isipin na ang kulay pula ay nangangahulugang kailangan mong magbayad. Numero 3. Makabihlang pagsisiyasat sa carry-on. Ang limitasyon sa sukat ay hindi na bago, ngunit ang paraan ng pagpapatupad nito ay naging mas tuso. Alas 6:15 ng umaga sa Mactangan Cebu International Airport. Nakalakpas ka na sa security. Kape sa kamay at ang carry-on ay kasunot mo. Maaga ka sa gate. Relax. Hanggang sa marinig mo ang iyong pangalan sa loudspeaker. Pasahero Martin. Mangyaring lumapit sa podium. Lumapit ka. Itinurong ng kawaningang airline ang isang metal na kahon. Maari mo bang ilagay ang iyong bag dito para sukatin? Ang iyong maleta ay kasya sa lahat ng iba mong biyahe. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hawakan ay mas mataas ng 1 pulgada at sapat na iyon para i-tag ito para sa may bayad na gate check. Ang pali 3,000. Bayaran ngayon o hindi ka makakasakay. Anong nabago? Tahimik na inilipat ng mga airline ang kanilang papapatupat sa carry-on sa gate, hindi sa check-in. Ito ay strategic. Kapat nakalampas ka na sa security, emosyonal at mental na nakatuon ka na sa flight, mas maliit ang tsansang makipagtalo ka o bumalik. Nagiging sitwasyon, ito ngang makbayad o maiwanan ng flight. Mas malala pa, ang ilang airline ay nag-ikot ng mag-random spot check para magmukhang patas, ngunit ang layunin ay kita, hindi regulasyon. Ang ma-sizing bin na ginagamit sa mga gate ay minsan mas maliit kaysa sa mga nasa security at ang ma-overhead bin ay lubhang nag-iba-iba sa bawat eroplano. Para kang naglalaro ng roleta gamit ang iyong bagahe. Tip: alamin ang eksaktong sukat ng carry-on ng iyong airline. Iba-iba sila. Huwag magtiwala sa mga universal na tag ng maleta. Nakakatulong ang nga soft shell na bag. Kung hilinging isukat ang iyong bag, alisin ang tuktok na hawakan o mga gulong kung natitiklop. At pinakamahalaga, huwag kailanman ay gate check ang mga electronics, gamot, o mahahalagang bagay. Numero 4. Mga flight change fee waiver na hindi totoo. Nangangako ang mga airline ng no change fees. Ngunit itinatago ang mga bagong parusa sa fine print. Martes ng hapon at biglang nagbago ang iyong maplano. Walang problema. Naalala mo ang patalastas? Baguhin ang iyong flight ng walang bayad. Nag-log in ka sa airline app, pinindot ang change flight, at nanikip ang iyong panga. Ang nga available na opsyon na lang ay nakakahalaga ng da na 10,000 at ang nga mas murang flight na nakita mo kanina, nawala na. Hindi mo napansin na ang no change fees ay hindi nangangahulugang walang dagdag na gastos. Narito ang patibong. Itinaguyot ng maraming airline ang flexible booking na may zero change fees. Ngunit sa katotohanan, tinanggal nila ang flat fee at pinalitan itong pinalaking fare differences. Hindi ka nagbabayad ng parusa sa pagbabago, ngunit binabayaran mo kung anumang halaga ang gusto nilang singilin para sa bagong upuan. Mas malala pa, itinatago ngang ilang airline ang nga mas murang flight sa proseso ngang pagbabago. Hindi mo makikita ang nga pinakamurang opsyon, kahit na available ang nga ito sa regular na booking. At sa sandaling magbago kang flight, ang bagong ticket ay maaring medjing non-refundable o non-changeable na muli kahit na ang original mong ticket ay flexible. Tip: palijing kumuhang screenshot ng ma-alternatibong flight bago simulan ang proseso ng pagbabago. Kung masyadong mataas ang bagong pamasahe, tawagan ang airline. Ang maahente sa telepono ay minsan may excess sa mga fare class na itinatago ng app. At tandaan, ang no fee ay hindi nangangahulugang no cost. Numero 5. Panlilin lang sa boarding. Bakit bigla kang huling sumasakay kahit na bayad kang extra? Oras na ang boarding sa gate 115 sa Naya. Hawak mo ang isang priority boarding pass. Nabayad ka ngang 50,200 para dito nung nakbo ka. Ngunit ngayon, 5 iba pang priority group ang tinawag bago ang sa iyo. Early Access, Elite Silver, mga may co-branded na card, mga pamilyang may mga bata. Sa oras na tawagin ang iyong grupo, puno na ang nga overhead bin, nalilito ka, nagbayad ka ang extra,
Kaya bakit halos huli ka ng sumasakay? Ito ay isang klasikong bait and switch na taktika. Ibinibenta ng mga airline ang ilusyon ng maagang pagsakay, ngunit tahimik na pinalalawa ang bilang ng mga grupong nauna sa iyo. Ang iyong Group 2, dati ay nangangahulugang pangalawa kang sasakay. Ngayon, baka ikapito ka na. Mas malala, kahit ang mahindi na babayat na pasahero ay maaring mauna kung mayroon silang partnered credit card o loyalty status. Ang iyong binayarang pribilehiyo ay naging walang kabuluhan. At kapag napuno ang ma-overhead bin, madalas na pinipilit ng mag-gate agent ang mahuling sumasakay na ay check-in ang kanilang ma-carry-on na nangahulugang hindi lang ka bayad para sa maagang excess, kundi maari mo pang mawala ang excess sa iyong bag at malagay sa panganib na masira o maantala ito. Tip: kung ang espasyo sa overhead bin ang iyong layunin, laktawan ang bayad na upgrade at dumating na lang ng maaga sa gate. Tumayo malapit sa mga boarding lane bago pamantawagin ang iyong grupo. At alamin na ang pagkakaroon ng branded na airline credit card ay maaaring magbigay ng mas mahusay na priority sa boarding kaysa sa pagbabayad ng a la carte. Numero 6. Mga panloloko sa maikling koneksyon. Inaaprubahan ng mga booking system ang maimposibleng layover na ginagarantiyang maiwanan ka ng iyong flight. Alas? Awesome! 27 no umaga sa Ninoy Aquino International Airport. Katatakbo mo lang mula sa Terminal 3 papuntang Terminal 1. Kalahating bukas ang iyong backpack, maluwa ang sapatos, at kapos sa hininga. Ngunit pagdating mo sa huling kanto, sarado na ang pinto. Nakibit balikat ang gate agent. Final boarding was 2 minutes ago. Mayroon kang 42 minutong koneksyon. Inaprubahan itong sistema. Kaya bakit hindi ka biniyan ng babala? Maligayang pagdating sa mundo ang legal minimum connections, isang nakatagong sukatan na ginagamit ng nga airline na kadalasan ay hindi sumasalamin sa katotohanan. Habang pinapayagan ng kanilang nga sistema ang isang 35 o 40 minutong layover, hindi nito isinasaalang-alang ang pagbabago ng gate, pagkaantala ng iyong unang flight, Laki, Enia, Airport Silalo, na Engi Paglipa, Enia, Terminaw sa Naya. Umuling pagsusuri sa seguridad sa EMEA, International Terminal. Mas malalo pa, para sa mga international to domestic na lipat kung saan ang pila sa customs ay maring kumain ng 30 minuto. Ngunit maraming mga website ang airline at third-party na tool ang nababenta pa rin ng mga tiket na ito dahil ang mas maikling layover ay mukhang mas mura at mas maginhawa na naudo sa mabuking. Tip: palaging ay Google ang average connection time ng iyong airport. Para sa domestic to domestic, maglaan ngang hindi bababa sa 1 oras. Para sa international, bigyan ang iyong sarili ng 2 oras o higit pa. Kung ang sistema ay automatikong nabook ng isang masikip na layover, tumawag at humiling ng mas ligtas na pagitan bago kumpirmahin. Numero 7. Kalituhan sa mga ID. Paano ginagamit ng mga airline ang mga deadline ng ID para ibaling ang sisi sa iyo at magbenta ng mga serbisyo? Alas, Pesa 20 sa umaga sa Clark International Airport. Nasa kalagitnaan ka na ng pila sa security ng kumunot ang nunang isang ahente sa iyong ID, hindi po ito tinatanggap, sabi niya. Nataranta ka, akala mo ay mayroon ka pang panahon hanggang sa susunod na taon, at pagkatapos ay ang pagkadismaya. Hinayaan kang airline na makbo ng walang babala, ngunit ngayon ay naipit ka o napilitang mahanap ng backup ID na wala ka. Maligayang pagdating sa kalituhan sa ID. Ang pagpapatupa ng Philippine National ID, na naantala ng maraming beses, ay sa wakas ay magiging mas mahigpit para sa maraming pasahero sa 2026. Ngunit, hindi palaging nililinaw ito nga airline sa oras ng booking. Malalaman lamang ng ilang mabiyahero kapag natsain na sila o mas malala kapag tinanggihan na sila sa gate. Ang mas nakakadismaya, ang ilang nga booking system ay nag-alok ng travel protection o document services na nakatali sa kalituhan sa ID. Magkakakita ka nga pop-up tulad ng naalala sa ID compliance? Idada ang document support sa halagang 999 na walang tunay na tulong. Sa likod ng mga eksena, tahimik na nakikinabang ang nga airline kapag naiwanan ka nga flight dahil sa mga issue sa ID. Maari silang maningil ng mga rebooking fee o ma-issue mahagyang na credit sa halip ng refund.
Suriin ang iyong mga ID ngayon. Siguraduhin na ang iyong mga ID ay valid at tinatanggap. Kung may pagdududa, magdala ng valid na pasaporte kahit para sa domestic flights. Huwag umasa sa mga airline app para bigyan ka ng babala. Bihira nilang gawin ito hanggat hindi pa huli ang lahat. Numero 8. Tahimik na auto-cancellation. Kung lalatawan mo ang isang bahagi ng iyong flight, ang natitira ay mawawala ng walang babala. Isang maaraw na hapon sa Davao. Nasa airport ka para sumakay sa isang bagong flight para bisitahin ang pamilya. Ngunit nang iscan ng gate agent ang iyong tiket, mayroong paginto. Pagkatapos ay tumingin siya at sinabing, na-cancel na po ang inyong reserbasyon. Natigilan ka. Mayroon kang kumpirmadong round trip. Anong nangyari? Lumalabas na nilaktawan mo ang unang leg ng iyong flight ilang araw na ang nakalipas dahil na-drive ka na lang. Hindi naman nakakasama. Diba? Hindi para sa airline. Ang hindi alam ngang karamihan sa mga pasahero ay ang mga airline ay napapatakbo sa ilalim ngang patakarang no-show voids the itinerary. Ibig sabihin, kung lalaktawan mo ang anumang bahagi ngang isang multi-leg flight, kahit na sinasadya, automatikong kinakansela ng sistema ang natitirang bahagi ngang iyong reserbasyon. Walang tawag, walang refund, walang babala. Ang ilang nga pasahero ay sumusubo na makatipid gamit ang throwaway ticketing, nagbubo ngang mas murang nga ruta na may dada na hinto ang nilalaktawan ang huling malig. Galit dito ang ma-airline at gumawa sila ng ma-algorithm para matukoy ito. Minamarkahan ang ma-account at kahit na binabawi ang ma-frequent flyer miles. Ngunit heto ang problema, kahit ang natapat na biyahero ay maaring mahuli. Maari mong malaktawan ang isang leg dahil sa panahon, trapiko, o personal na dahilan at dumating pa rin para sa iyong pabalik na biyahe, para lang matuklasan na ito ay naglaho na. Tip: kung kailangan mong laktawan ang isang leg, tawagan ang airline ng maaga. Maari nilang ayusin ang iyong itinerary nang hindi naktitrigger ng auto-cancellation. At huwag isipin na litas ang iyong pabalik na flight dahil lang ito ay bayad na. Ang mga airport ay sapat nang nakakastress nang walang mga nakatagong patibong na inilata ng mga mismong sistemang pinakakatiwalaan mo. Mula sa mga butas sa refund hanggang sa mga biglaang pagsisiyasat sa carry-on, mula sa mga ilusyon sa boarding zone hanggang sa mga tahimik na pakansela, maraming mapatakaran ng airline ang hindi para tulungan ka. Ang maito ay idinisenyo para protektahan ang kita, hindi ang maapasahero. Ngunit ngayon, alam mo na kung ano ang dapat bantayan. Sa susunod na paglipat mo, ay double-check ang iyong ID. Huwag magbayad para sa isang upuan na hindi mo kailangan. Mag-ingat sa mamasisikip na layover. At huwag isipin na ang katahimikan ay nangangahulugang kaligtasan, lalo na sa iyong booking. Ano ang pinakagumulat sa iyo? Ipaalam sa amin sa mga komento. At kung gusto mong maging mas matalino sa bawat paglipat, mag-subscribe at manatiling isang hakbang sa unahan.